Maghusga ng kapwa at nang di kayo husgahan. Magpatawad at nang kayo'y mapatawad din. Magbigay at nang kayo'y mabigyan din. At paano po ipinakita at ipinaliwanag kung paano daw tayo bibigyan kung tayo mapagbigay? A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Siksik, liklik, umaapaw. Ang ibubuhos daw sa kandungan nung bibigyan. Paano po kandungan? Nung araw po, lalo sa Israel, pag bumibili kayo ng trigo o bumibili kayo ng mga kung ano-anong mga grains, mga butil, may mga madadayang tindero, ang galing ng pulso na pag nagsasalin sila nung mga butil na ito dun sa sukatan, kumbaga sa salop, ang galing nilang magpasama ng hangin, kaya tuloy maraming mga hangin sa pagitan ng mga trigo, konti lang pala yung laman, mukhang puno na. At mabilis nila yung isasalin sa yung sisidlan para huwag mo nang mabigyan ng oras na yung trigo na yun ay bumaba. Kasi pag tumagal, bababa yun eh. Malalaman mong may kulang pala sa sukatan. Yun daw ibibigay ng Panginoon, tama ang sukatan, tapos siniksik pa, inuga-uga, para lalo pang bumaba at madagdagan pa uli pag nagkaroon na naman ng espasyo, at umaapaw. At dahil po nung araw ang tao, lalaki at babae, mahahaba ang mga damit. Pag may binibili kayong mga trigo, wala naman kayong dalang paper bag, wala naman kayong dalang grocery bag, hahawakan nyo ang laylayan ng mahaba nyong damit hanggang makarating sa may gitna ng inyong hita ang laylayan na yon, at para kayo ngayong may malaking bulsang hawak, doon ibubuhos yung pagpapala. Kaya sabi, it will be poured into your lap. Napakagandang makita na yung binigyan ay hindi nagreklamo, nung sukatin niya sa bahay ay hindi kulang, kundi sobra-sobra pa. At narito po yung 3 secrets of blessed people. At pwede rin nating sabihin ito na 3 steps to blessedness. Unang-una pong daan tungo sa pagpapala ng Diyos, do not judge. Huwag manghuhusga ng kapwa. Tingnan po natin sa dictionary ang ibig sabihin ng to judge. It is to form an opinion or to pass judgment on someone. So makikita po natin na yung palang lumilikha ka ng yung mga iniisip tungkol sa isang tao, yung sinasabi mo na siya ay ganito, siya ay ganon, hindi mo pa naman lubos na nauunawaan, yan ay isang uri ng judgment. Pag may nagsumbong sa iyo tungkol sa isang tao, hindi mo pa naririnig ang panig ng isinumbong, kampi ka na agad doon sa nagsumbong, isang uri ng judgment. May nabalitaan ka, hindi mo naman nalaman kung anong paliwanag ng kabilang partido, bumuo ka na agad ng pasya kung sino ang tama at mali, sino ang masama at mabuti, isang uri na naman ng judgment. Huwag daw manghuhusga. Matthew 7:1-2, ang Panginoong Jesus, sabi niya, do not judge. This is another echo of what was said. For you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. What will happen if you judged? Ano pong mangyayari pag tayo naghatol sa kapwa? Malinaw na malinaw ang sinabi. You too will be judged. Pag ikaw ay humatol, hahatulan ka rin, nino, ng tao at ng Diyos. Di po ba't pag may mga sinasabi sa iyong, dapat malinis ang bahay mo, dapat ganitong ginagawa mo, dapat ganyan ka, sasabihin ng iba, bakit ikaw? Kasi ikay humahatol, hahatulan ka rin. Pero, ang mas masakit doon, hahatulan ka ng Diyos. At yun ang mabigat na hatol. At ano naman po ang problema kung hahatulan tayo ng Diyos? Well, you will be found guilty. Tiyak na tiyak.